Diretsang tanong, ano ang reaction mo? Kasi noong mga panahon kapag sinabing Japayuki, parang nagbebenta na ng laman sa Japan. Kahit anong sabihin nila, pakialam ko ba? Marami ang nagtataka at nagtatanong, ba't nagkaganyan si Eva? Ano yung tsura nangyari sa kanya? Eva, masakit. Kapag sinabing Eva Eugenio, papasok yung Claire de la Puente at Imelda Papin. Sa kanilang dalawa, sino yung mga masasabi mong talagang medyo nagpapakaba sa'yo? Medyo ito talaga yung mas magaling sa akin. Talaga yung... Ang maiiba lang doon kung may gigimik. Hindi ako yun eh. Sa akin, I do my part. Grupo kayo eh, walang sapawan. It was lately lang. Sinabi sa akin mga 2-3 years ago that Tukso and the other songs were not, hindi raw para sa akin yung kantang yun. At dito na issue kayo ni... normal naman yun. Ano? Naging kayo ba? Let them sing. What do Aside, you think? ano reaction mo na yung mga buwis na binabayaran natin? Nagagalit! Ang nasasabi ko na lang is, may karma yan. Sana makulong kayo po. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo. Yes! Magandang tanghali, hapon, madaling araw, umaga, kung anumang oras dumarating sa inyo ang vlog na ito. Muli ang aking ipangangako, ito ay kwento sa likod ng kwento. Realidad, katotohanan. At this time ay kakaiba naman ang ating chichikahin. 100 years ko siya talagang niligawan para lamang sa interview na ito. Matutuloy, tapos hindi, matutuloy, hindi. Kaya naman gulat na gulat ako na one time ay i-text niya ako na okay na siya. For the first time in my life, makakausap natin ang icon ng showbiz, ang icon ng music industry. Of course, walang iba kung hindi si Miss Eva Eugenio. Ganda-ganda naman ang iyong introduction sa akin. Magandang tanghali, gabi at international tayo. Kumusta po kayong lahat? At tulad ng pangako ko sa'yo, ikaw ang unang mag-i-interview, di ba? Salamat! Ang tagal kitang niligawan. Totoo yan, kaya sabi ko magagalit yan pag nagpa-interview ako sa iba. Unahin muna natin si Kamorley. Yes. Eva, tanong ko lang sa'yo, no, kumusta ka na? Mabuti naman. Life is okay kasi wala akong sakit, wala akong maintenance. Life is good. Siyempre, busy, nagbibisi-bisi. Okay lang. And may mga shows na abroad. Every now and then, I have to go to the States twice a year. Ganon. Marami tayong naririnig, marami tayong nababasa, marami ng kantang pinasikat ang isang Eva Eugenio na kailanman ay hindi mabubura sa industriya. Isa siyang icon. Isa siyang haligi ng music industry. Pero marami ang nagtatanong, lalo na ang mga kabataan ngayon, sino nga ba si Eva Eugenio? Paano nga ba nagsimula ang kanyang buhay bilang singer, bilang artista, bilang entertainer? Wow. Pagsisimula ko, no, mahirap. Because in between my studies, nag-aaral ako, kumakanta ako na sa mga maliliit na. Noong araw, ang tawag pa doon ay parang soda fountain. Yan. Tapos, in between my studies, so hindi ako makatapos kasi nga somebody offered me, a Japanese who saw me. Hindi pa ako pwede magbiyahe noon. Alam mo naman noon, mga 16. So, wag na, baka tayo makulong. Maraming passport. I went to Japan. Ayaw ng nanay ko. Dahil sabi nila, hindi maganda ang connotation. But sa akin, anong pakialam ko sa connotations? Basta ako, hindi gano'n. Wala akong pakialam. Ang sa akin, kasi ang pangit ng pag sinabi mo Japayuki ka eh. Even yung dati kong manager, sabi niya, huwag sasabihin na nag-Japa. Ay, wala naman akong ginagawa. Pakialam ko ba sa kanila? Totoo naman. Ay, I don't care. As long as wala akong ginagawa at wala akong niyayapakan. Saan ka ba nag-aaral noon? UE. Anong course mo? BSBA, Banking and Finance. Natapos mo ito? Nakatapos naman ako ng... Ang tagal. Bakit ang tagal? Paano pupunta sa Japan? Tapos, hindi nang pupunta sa Japan. O, pag ganun-ganon. And during paghihintay ng visa, di kukuha naman ako ng isa-isang subject or 2 subjects, ganun. It's really hard time for me. Kanya lang, pag may ambition ka, matatapos mo yung pag-aaral. Kasi sabi ng nanay ko nung araw, alam mo naman tayo mga taga-probinsya. Ano ba province mo? Los Baños. May pamamana ko lang sa'yo, anak kayo. Makatapos kayo ng pag-aaral. Kasi kami ay hindi nakapag-aaral. Di ba yung mga magulang natin? Di ba ganun? Sabi ko, okay, I promise na kahit anong mangyari, magtatapos ako. So luckily, nakatapos naman. Nakatapos ka, nitong nagja-Japan ka na. Nagja-Japan. Tinuloy mo. Tinuloy ko. Diretsang tanong, ano ang reaction mo?
Kasi noong mga panahon, kapag sinabing Japayuki, parang nagbibenta na ng laman sa Japan. Yung gumagawa na ng hindi maganda, nagpapakita ng mga katawan. Nung ikaw ay unang nag-work sa Japan, ano yung mga hindrance, ano yung mga kuwento mo na nakapagpaiyak sa'yo? Kasi nung unang punta ko sa Japan, I was so medyo mataba ng konti. Tapos, yung mga minsan yung hapon ng dinadakot. Pero ako naman, hindi naman ako kasi I'm not obliged to sit down because I was with the band. Na magpunta ako doon. So, kahit anong sabihin nila, pakialam ko ba? Basta I'm not doing anything bad. Kumakanta ako. Ang tawag ko pa nga nung kumakanta nung araw, kakimuchi. Ibig sabihin, from one place, 30 minutes. Sa Ginza yun. 30 minutes dito, pumunta ako sa 30 minutes. Tapos after 12 o'clock, nasa Roppongi naman ako kumakanta. So, Roppongi, Ginza, saan club ka ba kumanta ron? Hindi ko na natatandaan. Hindi mo matatandaan. Hindi ko na Pero napakarami niya. Napakarami. Ilang beses kang nag-Japayuki o nagtrabaho sa Japan bago ka pumasok sa showbiz at makilala ka na rin sa music industry? Mataga, mga 3-4 years, ganon. Pag uuwi ako, ang baon ko lagi ay mag-iipon ako ng pera. Kasi I wanted to be a recording artist, a singer. So, pinilit kong makaipon, tapos umuwi ako sa Pilipinas. Nahanda na ako, pero kinuha naman ako ng OctoArts, hindi as a recording artist, as a talent. Talent lang nila ako. So, I said, hindi nila ako kukunin. I'll spend for my own recording. Luckily, nakakita sila, kinuha nila ako sa recording artist. Dito sa OctoArts, naguluhan lang ako. Kinuha ka as a talent bilang Talent lang yung mga shows. Okay. Hindi as a recording artist. May mga talents lang sila. Yung binubuk nila, booking agent. Parang something like So that. parang hindi ka pwede at hindi ka pumasa sa standard nila bilang isang singer nila. Siguro. At saka, hindi pa yun ang panahon siguro. I don't know. At ito ang naging daan para mag-produce ka ng para sa sarili mo. Oo, hindi na dumating sa pagpuproduce. Kasi, I just don't know, it happens. Sabi nila, Eva, magre-record ka. Wow, masaya ako. Pero yung ni-record ko, walang nangyari. Medyo okay lang. Anong recording industry to? OctoArts. Then? Ay, walay lang nila Orly at ni Vic nung mga panahon. So yun. kinuha ka. Paano nagsimula yung pagiging singer sa Japan papunta sa local music industry? May nag-alok ba sa'yo? Ano yung kwento? Bakit napunta ka sa OctoArts? Ano yung kwento? Bakit mula sa pagiging Japayuki mo ay kinuha ka ng maging singer? Kasi actually, yung Vicor at Octo naghiwalay. So, I have friends there. I have Astor and Baby Hill na lumipat na sila sa Octo. So, I went to OctoArts. Hindi naman ako recording artist, kundi talent lang. So, I said, patience. Pagkatapos, nung handa na akong mag-recording, bigla naman nila ako inapera na. Naging recording artist na ako. Ano yung unang kanta? Ikaw ang mahal. Hindi mahal. Mura. Ikaw mahal. Ikaw ang mahal. Ano yung natatandaan pa ba yung tono? Ikaw ang mahal. Ikaw ang buhay ko. Ikaw ang mahal. Ganun lang. Ewan. Hindi ewan ko. Hindi siya nag-boom. Hindi siya nag-boom. Wala. Ano ang unang kanta na nag-boom sa'yo na inluklok ka sa pagiging icon ng music industry? No. Paano ang kwento? Hindi ko alam. It was lately lang. Sinabi sa akin mga 2-3 years ago that Tukso and the other songs were not, hindi raw para sa akin yung kantang yun. Diretsahan, prangkahan. Ngayon nyo lang maririnig yan. Ang napaka-popular na awiting Tukso, layuan mo ako, ay hindi pala talaga intended Para sa akin. Para kay Eva Eugenio. Yes. Bubulgar natin ngayon. Para kanino ito sana? Sabi nila, it was made for Didi Treyes. Na during that time, siya yung reyna ng OctoArts. And I don't know what happened. Lahat ng para sa kanya, napunta sa akin. So ito yung una, Tukso. Tukso, ano ang gagawin kapag wala ka na, pag-ibig na walang dangal, marami pang iba. Sa kanya lahat yon. Kasi yung Tukso, ang alam ko lang yung Tukso. Kasi parang bagay sa kanya. Ang ipinakanta sa akin is Kaligayahang Pansamantala. Paano naman yun? Hindi, actually, ginawa nilang flipside. Nung araw kasi ang recording is dalawa yung kanta sa 45. Ano to yung plaka to? Plaka. Okay. Plaka walang butas. Para sa mga Gen Z, noon po ay may plaka. 45. Pakwento nga natin kay Eva. Ano tong plaka na ito? May butas yun, ha? Parang donut. Oo. Pero 45 yun na pag kumanta ka, may flipside. Ay, oo, binabaligtad. Hindi, halimbawa, yung ipa-plug nila sa radyo ay Tukso, may flipside na kantang yun. Yung Kaligayahang Pansamantala, ang supposedly
dapat daw sa akin, pero ginawa nilang flip side. Parang pangalawa ko lang recording, and gumano na. Nagulat ako. I did not expect. It was then tukso. Nung pakanta yung tukso dahil... Grabe ang inihatid ng awiting tukso. Siya ka mga tao. Halos lahat ng mga singer, kinanta na ito. Hindi lang isang tukso queen. Ano ang naramdaman mo? Anong feeling? Noong mga panahon na sikat, hanggang ngayon pa naman, sikat pa rin ang tukso. Salamat. Kasi, during that time, parang ang nasa isip ko lang, it is a dream. You know what I mean? Yung ba, hindi mo akalain, kinuha nga nila akong talent. Tapos, nagkuha ng tukso sa akin. Parang, try. Tapos, bigla lang naramdaman ko, kinukurot ako, hinihila yung palda ko, hinihila yung likod ko. Sabi ko, totoo ba to? Parang sikat ganon. na sikat ka na. Lalo sa probinsya, tuwing fiesta, mga ganon. Ano yung experiences na hindi mo malilimutan during that time na talagang Eva Eugenio is Eva Eugenio? Yung parang, totoo ba to? Na sikat na ako, hindi ko akalain na magiging ganon. Kasi, syempre ang sayo, you are striving hard, nagtatry ka lang, baka sakali. In fact, nakinuha na lang nila akong talent, tapos binigyan ako ng recording. So, ibig sabihin, pero noon, ang sikat ay Claire at si Imelda. And then Didit. Then afterwards, may bulilit na umakit. Kung matatandaan po ninyo, kung kilala nyo po si Didit Reyes, isa siya sa mga icon din ng music industry. Tsaka siya sexy. Ang drama niya talaga ay super sexy siya. Buti hindi ka pinag-super sexy na tulad sa kanya na wala siyang hindi naman. Hindi pwede. Cleavage lang ako. Yung lahat ng kuhaan ko, di ba, dabos yung cleavage. Hindi mo kaya yung bralesque. Hindi. Gagalit ang mother ko. Ang gusto lang nila noon is sexy. Siguro kanya ako ang nakita nila na may potential, nagpapalabas ng boobs. Yung cleavage, di ba? At mga panahon noon, wala mga titoke na boobs. Wala. Totoo yung mga pinakikita noon. Oo, 19 ko yun eh. 78. Ilang taon na yun? 40 years ago? Wala pa ba naman retoking boobs? Wala pa. Uy, napag-usapan na lang din ng retoke. Eto na po tayo. Ikaw ba, hindi ka ba sa mailalim sa mga ganyan? Cesarean? Bukod doon, sa parte ng katawan mo. Alam mo na, wag na natin pag-usapan. Tingnan na lang nila. Tingnan mo na lang. Kasi yung binablind item mo Reyna, mayaman ba yan? Reyna ng retoke. Hindi naman ako Reyna, no? Iba yun. Oo. Enhancement lang ang ginagawa. Enhancement. Ikaw, enhancement ka. Enhancement. Pero prangkahan, derechahan. May mga panahon na marami ang nagtataka at nagtatanong, ba't nagkaganyan si Eva? Ano itsura nangyari sa kanya? Eva, masakit. Ano ang reaction mo pag sinasabing, ay, bakit hindi maganda pagkakaritoke sa kanya? Ang kanyang enhancement, bakit hindi maganda yung pagkakaano ng mukha? Ewan ko sa kanila. Ano reaction mo dun? I don't care. Even if may enhancement ka naman, hindi lang naman ikaw nag-enhancement. At saka minsan, ganun nga. Hindi maganda pagkaritoke. Hindi maganda. Pakialam ko. Basta ako ngayon maganda. Oo nga! Alam niyo, nagulat ako kay Eva. Nung pumasok siya dito kanina hindi sa studio. Bakit ang ganda ni Eva? Hindi ko ini-expect. Hindi, kasi since nasa showbiz ka, pag lumalabas ka dapat, you are your best. Especially pag tumatanda ka na, wala na tayong magagawa dyan, everybody will get old, maganda ka na lang. At saka, wala naman akong bisyo Shopping lang ang bisyo ko. I don't drink, I don't smoke, wala. Hindi rin ako nagda-drugs. Mahilig ka ba maglagay ng mga cream sa mukha? Yes, petroleum jelly. Ang inilalagay mo? Nilalagay ko. Kasi sabi nila, di ba yung petroleum jelly ginagamit mga bakla? Sila, sa iba ako, sa mukha ko ginagamit yung petroleum jelly. Saan mo ginagamit ang mga bakla? Hindi kasi, hindi lahat ng pampaganda ay bagay sa'yo. Merong yung petroleum jelly, parang effective sa akin. Kanya lang, sabi ko nga, effective sa akin, sa mukha. Hindi doon. Buti natatanggap mo talaga yung halimbawa, sinasabing, ay, bakit siya, ganyan ang itsura niya? Bakit? Si Eva Eugenio ba yan? Lalo na ng mga 2 years ago, 3 years ago. Siguro, during that time, ang tao naman kasi may moments talaga yan di ba? Kanya nga ayoko magpa-interview sa'yo. I was not at my best. May problematic experience. Kaya, 2 years ago, kaya ayaw niya pong magpa-interview dahil hindi ako maganda. Hindi ka nais. Parang ang tabako. Alam mo, sometimes, to be beautiful is to think and sabihin mo sa sarili mong maganda. Kailangan it's within. Pag feeling mo maganda ka, gumaganda ka. Pag ang feeling mo pangit ka, pumapangit ka. Kaya pala lahat ng alibay ginawa na sa akin ito. Ayoko! Hindi ko feel magpa-interview kasi hindi ako feel... Ito yung mga alibay niya. Papagawa ako ng ngipin. Hindi, mata ko nagluluha. Tapos pupunta ako na Amerika.
pala. Kaya pala siya hindi nagpapa-interview dahil Hindi ako maganda. I don't feel beautiful. Di ba may mga times naman ganun, hindi ka maganda? ay, nung mga panahon na yun, nagpapapicture ka pa rin ba? Nakasalamin. Para wala silang halata. Pero ito, maliwanag to, maliwanag. So pag magsishow ka, medyo sabihin mo, diliman ng konti. Hindi, kinakapalan lang makeup. Kasi siyempre, may problema ka, may mga eye bags ka. That's it. Bakit ngayon? Fresh na fresh ka? Siguro happy ako. Dahil? Wala naman nagpapaligaya sa akin, naghahanap. After nung... After my marriage, wala na. Kailan ka ba ikinasal? Diyos ko, ang tagal na. 80s. 80, sino yung napangasawa mo? Sebastian ang apelyido niya. Sino siya? Sino siya? Siya lang yung nagbibigay sa akin ng pensyon. At nagkaroon kayo ng anak? Yes, only Ilan? one. Bakit isa lang? Mahirap magpaaral. Anong pangalan ng anak mo? Evangeline Nora May. Ilan taon na siya? 30s and 30s. Actually, pinangalan ko siya kay Guy. Anong pangalan niya? Evangeline Nora May. Nuranyan ka? Hindi. Oh, bakit Pareho silang May 21 eh. Di, sabi ko, I might as well take the opportunity na kasakaling maging sikat din. Hindi. May kwento ako dyan sa American. Oh, paano? Siyempre, pag nagbe-pension ka, kailangan gamitin mo apelyido ng asawa mo. And my real name is Elvira. Elvira. Nakaupo ako, nag-aantay ako. May tumatawag sa akin, Elvira Sebastian? Di ba ang mga Amerikano? Di ko alam. Ikaw na pala yun? Di ko alam. Wala akong pake. Nung tasa, is Elvira Sebastian around? Parang ako yun. Kasi hindi ko naman ginagamit yun eh. Kanya lang for the pension. Uy, alam niyo, mayaman to talaga si Eva yun. Bukod doon sa mga singing engagement niya na Hindi naman, hindi naman ganun kagbongga, no? May ano pa siya, may pension pa siya. Hindi mo Salamat ako at ako original wife. Kung hindi, nga. Kasi ang may pension, yung mga tunay na asawa, nang magkaroon ako ng pension, saka ko lang nalaman, ako pala tunay. Pension mo sa Amerika, pension mo dito. Paano ba yun? Dollars ang tinatanggap ko eh. So, Pension. sa Amerika? Sa Amerika. Sa Amerika natatanggap. Pension ng ex, maliit lang. Huwag na natin itanong at hindi naman ganun kabongga. After mong balo ka ba? Yes, 3 years ago. Pagkatapos mong mabalo, hindi ka na nag-asawa. Walang nakikitang mayaman eh. Ay, gusto mo mayaman? Siyempre naman, di mayaman yung napangasawa mo, di maghanap ka naman ng mayaman. For a change. Balikan natin yung 4 chains na yan. Noong mga panahon ng kasagsagan ng kasikatan ni Eva Eugenio, nagkasunod-sunod ang kanyang mga awitin na kung saan naging title ito ng mga pelikula, na kung saan ang karamihan dito ay nagbida din si Eva Eugenio. Pero bago yan, ang awitin niyang tukso, nasundan ito ng mga awiting Pag-ibig na walang dangal, ano ang gagawin kapag wala ka na, mahal mo ba siya, and everything. Yung palang mahal mo ba siya, yun ang first before tukso. Mahal mo ba siya at lagi mong kasama? Huwag mong sabihin tunay ang nakita, sangkay sa mga panaginip lamang. O tama na, mahulog ka muna ng benching ko. Hindi, piso na yun eh. Piso na ba ngayon? Noon, piso, di ba sa jukebox? Alam ko, 25 lang. Baka iba naman yung jukebox sa pinupuntahan mo. Ewan ko lang din po kung ano yung siya sa hindi na yata uso. Hindi na alam ng mga Jensen jukebox na yan. Ikaw jukebox queen ka, di ba? Pero ginawa ko na lang jukebox diva. Ba't tayo mo yung jukebox queen? Baka sabihin nila, nang-aagaw ako eh. 3 naman talaga kayo may title na yan eh. Ewan. Kaya gusto mo jukebox, di ba? Diva. Para uso. Para bago naman. Kasi dami ng mga Gen Z. In fact, sa eskwelahan ng anak ko, sabi ng mga kaklase niya, who's your mom? Eva Eugenio. Sabi ng kaklase niya. Sa Brent yun eh. I don't know your mom. Sinabi sa akin, Mama, hindi ka rin nila kilala. Pakisabi mo sa kanila, hindi ko rin sila kilala. Yun na. Why will you get hurt kung hindi ka kilala, di ba? Hoy, alam ba ninyo, hindi lang ghost project ang uso na tulad ngayon. Uso rin nun yung ghost singer noong mga panahon mo. Di ba? Marami rin mga nag-ghost singer. Ano ba yung ghost singer na kilala mo? Yung mga... Ano yung natatandaan mo ron? Sintunado naman talaga. Oo, di ba? Pero ngayon din yata sa sintunado. Naayos Natuto na. Oo. Doon sa mga singer na kasabayan mo, sino yung mga sintunado doon? Wala naman akong alam. Kasi hindi ko sila pinakikita. Ang iniintindi ko yung kumita yung akin. Pero may mga ghost singer din noong mga panahon na yun. Ang alam kong ghost singer, hindi naman actually ghost singer, kundi ang kinakanta niya yung mga kantang English. Para hindi halata. No, hindi ghost singer. Ginagaya nila, halimbawa, kung sino yung mga sikat na artista. Ngayon, hiling ng marami na ating mga viewers, ng ating mga subscribers, yung mga pinasikat ni Eva, linyahan nga po natin. Awitin nga po ng konti-konti ni Eva. Ayoko ng konti! Mahabang mahaba.
Kunyari nasa jukebox tayo. Maghulog ka muna. Hulog muna ako ng Gusto ko piso. Piso. Okay. Chuk. Bakit ba may pangamba ngayon ang puso ko? Dahil ba sa nakitang bagong kasuyo mo? Mahal mo ba siya at lagi mong kasama? Hey. May piso pa ako dito. 202 pesos na yan. Hulog ulit tayo ng piso. Oh. Pag-ibig na walang dangal, love without honor, ang alay ko sa'yo. Paano kung malaman mo? Paano kung malaman mong naging kahapon ko? Eh di goodbye. Mahalin mo pa kaya ako? Hulog uli ako! Isa pang kanta. Ano ang gagawin? Kapag wala ka na, nasanay na ako na lagi nang kapiling ka. Ang buhay ko pala ay wala nang halaga kung iiwanan mong nag-iisa. Ayan. Isa na lang. Isa pang hulog dito. Karami nang. Gulat ka na. Winasak na tahanan, kay rami ng matang pinaluha, kay rami ng pusong sinugatan, o tukso, lapitan mo ako. Ito talaga ang tunay na singer. Bakit? Para silang mga robot. Walang masakit ang lalamunan. Walang may lagnat. Walang ganon. Ang tunay na singer, kumakantang parang robot, dire-diretso. May piso kasi. Ikaw ba sa totoo lang, paano ka nagmo-motivate kapag ikaw ay kakanta? Or kapag ikaw ay mayroong concert, paano ka nagpe-prepare? Bago ang concert, 1 day or 2 days before, yung show, kakantahin ko ng buo. Magkukuha ko para akong luka-luka. Kakanta ako sabay, patutugtugin ko. Sinasabayan ko lang yung -1. Hindi ako umiinom ng malamig pag may show. Kasi ramdam na ramdam ko na masakit sa lalamunan. Kasi hindi sanay yung lalamunan ko ng malamig. It's warm water. And umiinom ako ng pepekwa, kung ano-ano, umiinom pa rin ako ng whiskey para mga init yung lalamunan ko. Siyempre, wala naman tao walang nervyos, naglalagay ako ng spray para hindi ako mamaos. Sa totoo lang, Eva, ang tagal mo na sa music industry. Yes. Ilang dekada na? 5 dekada na. Huwag mo na pa rin sa kanila. Bibilangin nila edad ko. Magbibilang yan. Sa 2 dekada. Sinungaling ka! Pero anong sikreto? Bakit nanatili ang isang Eva Eugenio? Siguro dahil yung pa ako lagi nakalapit sa lupa. Iintindihin mo na, sometimes you will say na, bakit ako walang show? I see. I'm not the flavor of the month. Diba? Ganun lang. Ganun lang talaga naman ang buhay eh. Gulong yan. Minsan nasa ibabaw ka, minsan nasa ilalim. May araw na umuulan, wala kang show. May araw naman sunod-sunod. Prayers. Pag wala kang show, ano ang pinagkakabalahan ng isang Eva Eugenio? I stay at home. Hindi po ako lumalabas kasi pag lumabas ako, uubos ang pera ko. Kasi wala ka naman pupuntahan kundi shopping mall. And I see to it na hindi ako pakalat-kalat. Pero minsan nagkakasino rin. Tao lang to. Kakasino ka rin minsan. Hindi naman kasino. Yung small time, matatalo ka lang ng mga 2,000, ayaw ka na. Hindi ako sugarol. Kanya lang for fun. Masama naman sa tao walang bisyo, no? Balikan natin ang nakaraan. Nung nagsisimula si Eva Eugenio, na sa dami ng mga hit songs na kanyang ginawa, ay naging artista rin ito. Yes. Ano-ano yung mga pelikulang nagawa mo? Iisa lang. Ano ito? With no less than ex-president Joseph Estrada. Ano ang Tukso, layuan mo ako. At dito na-issue kayo ni... Erap. Normal naman yun, Naging kayo ba? Bayaan mo na sila mag-isip. Kasi kahit sabihin mong oo, hindi, may mga sarili pa rin sila. Maniwala ako dyan. Palalampasin ba yan ni Erap? Parang mo sabihin kong hindi. O, di napahiya kayo. Bayaan mo na lang sila mag-isip. Pinalampas ka ba? Hindi. So yun na, 1 + 1. Huwag ka na magbilang. Hindi. Mga daliri mo. Iniisip mo kasi mga daliri. yung sinabi mo. Na ano? Hindi ka pinalampas. Nanligaw din. That's what I mean. Naging kayo. Sabi ko nga sa'yo, pag mag-isip ka na lang. Ilang buwan? Mabuti kong maging buwan. Linggo lang. Hindi. Wala. Let them sing. What do you think? Aside from dating Pangulong Erap Estrada, sino pa? Naging boyfriend ko? Sa showbiz. Wala. Bakit? Magbobola sila.
Dinola ka ni Erap. Ikaw nagsabi niya na! Yung pagiging artista mo, kumusta naman yun? Hindi naman nila ako pinukuya. Akala nila singer ako eh. Gusto ko mag-artista eh. In fact, I love to be a comedian. Yung singing comedian, yung sexy comedian. Mahilig na ako magpatawa. Sabi na, patol na naka-discover sa'yo. Baka ngayon, may maka-discover na sa'yo. Pero gusto mo talaga umarte? I can't. Hanggang ngayon? Pero mahilig ako sa comic. Yung mahilig ako kahit sa aming tatlo, ako yung medyo masaya. Question ko lang kasi kapag sinabing Eva Eugenio, papasok yung Claire de la Puente at Imelda Papin. Kapag sinabing Imelda Papin, papasok ang Claire de la Puente at Eva Eugenio. Because of the jukebox queen stigma. Jukebox queen daw kami. Sa kanilang dalawa, sino yung mga masasabi mong talagang medyo nagpapakaba sa'yo? Medyo ito talaga yung mas magaling sa akin. Talaga yung... Wala! Ang ganda na lahat ako, di ba? Tapos sasabihin lang niya, wala! Unang-una, pareho lang naman kami ng kanta ni Imelda. Di ba? Yung the same na birit-birit, iisa rin ang tono. So, ang maiiba lang doon kung may gimmick ko. Hindi mo nakuha yung gimmick. Nakita ko, nakuha ko yung mga gimmick. Wala ako nun. Eksena. Wala ako nun. Hindi ko type umiksena. Alam mo naman ako. Hindi ka eksenadora eh. Hindi. I don't have any ambition na ganun. Parang, okay. Hindi ka nananapaw. Oo nga po, ito po itong babaeng ito. Kapag nagpo-program, pagka nag-show po sila, hindi po siya yung nangaagaw sa stage. Hindi ko type yun. Bakit? Hindi ako yun eh. Sa akin, siguro nangaagaw ako ng eksena na unknowingly. Hindi ko alam. Nakakasapaw ako dahil nagpapatawa ako. You know what I mean? Sa akin, I do my part. Grupo kayo eh. Walang sapawan. Sabi mo Sino mas close mo sa dalawa? Dati ha? Si Claire kasi ninang siya ni Meg. At si Claire naman kasi, more of a businesswoman. Pero noon pinagtatalbugan kayo ni Imelda Papin. Pinagsasalubong kayo, kasi pinag-aaway kami kayo. ang magkapareho ng sing style, birit. Tsaka yung mga kanta, di ba? Kanya lang, hindi niya papalampasan yung boobs ko. Yung cleavage ko. Kaya mo maglabas. Hindi! Cleavage lang. Kahit hanggang dito kalahati. Ito tanong ko lang, kasi parang na-miss mo ng bongga, yung grupo ng nila Haji Alejandro, si mga kaibigan mo, Haji, Marco, Rico J. Puno. Kasi dapat kasi, active pa rin kami dalawa ni Imelda para makuha ko sila. Dalawa na nga yung maalam dun eh. Sa amin isa. Kung gusto nila, isama na lang ako sa kanila. Ay, wag! Hindi, isama ako sa kanilang group. Akala ko. Pero natatandaan ko nun sa mga shows namin. Yan kasing si Rico, masyadong kwan yan eh. Palabiro, sasabihin niya. Kami daw yung formalin beauties. Alam mo, talagang pumutok yung formalin. Ay, pero hindi mo naman maiinis. Sa akin, kon lang naman yan, it's a show. May nagagalit doon, hindi ko nasasabihin kung sino. Wag naman, ganun. Tapos sabi niya, si Eva Eugenio po, yung sa Hamlayang Pilipino, yung babae doon. Ay, hindi ako nakukuha. Maganda yun eh. Si Claire ho, yung Jollibee. Si Imelda. Pero ano sabi ko Imelda? Wala lang. Pero na-miss mo si Haji, of course, si Rico. Yes. Ako si Rico nami-miss ko. Kasi iba yung Rico Puno. Talented. At ang boses niya maganda. Tapos sabi nga nung tatlo, survivors daw sila. Ha? Dalatsugi na yung dalawa. Oo. Magpataba kayo. Minom kayong vitamins. Saka wala kayong maintenance. Uy, speaking of maintenance, may maintenance ka na ba? Wala. Bakit? Siguro dahil hindi ako mahilig kumain ng maraming kanin. A little exercise. Kasi yung bahay ko, 6th floor. Ang ginagawa ko exercise, aklat manaog. Pag uwi ko na, pag akit ko sa taas, nakuhilo na ako. Sabihin, hindi mataas ang high blood. Wala kang high blood. Hindi ka diabetic. No. Wala. Ang bongga mo naman. Kasi sa kinakain yan, lifestyle. Yung mga iba, acquired yun na yung kinakain mo. Eh, hindi ako nagpataba. At saka umiinom ako ng pipino juice every morning. Talaga? Ang pababa ng dugo yun. Maganda ba yun? Sa akin. Kasi it might be okay to me, but not okay to others. Hindi naman pare-pareho yun eh. May juice ako every morning. May ritual. Pipino juice with luya at luyan dilaw. Pag ininom ko yun, nakapikit ako. Diretso yun. Talaga? Yeah, when it's good for yourself. Pero tinitiis mo? Yes. Speaking of tinitiis, marami rin tiniis na hirap ang isang Eva Eugenio. Sanay. Mga kuwentong hindi natin alam. Hindi ko alam yan. Kwentuhan mo nga kami ng mga naging bahagi ng buhay mo. Noong mga panahon nakasagsagan ng kasikatan mo na madalas puyat ka, madalas wala kang tulog, pero kailangan mong tapusin ang commitment mo. Dumating ba sa punto ng buhay mo na parang suko ka na, parang kaya mo na? Kasi ang iniisip ko noon, yung luck mo comes only once. Mamimiss mo pag hindi ka na pinapipirma o hindi ka nakilala, that's the time na alam mong wala ka na. Kasi since I don't appear on television, minsan hindi nila alam. Kasi I usually have, kung nakasumblero ko or what, hindi nila alam. Kasi siyempre nakikita ka if you have television show, tulad nila, baka ho dyan may gusto ko.
Para nakikita ako sa TV. Ito, makikita niyo na ako ngayon. Sa panahon na kasikatan mo, hanggang ngayon pa rin naman, sikat ka pa rin. Sabi mo yan, ha? Totoo naman. Kung hindi ka sikat, Eva, hindi ka kukunin sa abroad. Hindi ka kukunin sa mga shows. Hindi mo ako kukunin, hindi ka interesado. Paano mahal ang talent fee mo? Wala kang talent fee eh. Oo nga. Eva, may hiling ka pa ba? Long life, yung walang may sakit sa pamilya. Kasi yung pinakamahirap eh. Kasi I was born helping them. Breadwinner. Not really breadwinner. Pag may sakit yung kapatid ko, hindi ko naman matiis. Mga nanay ko. My mother's 98. Up to now, Up to buhay now. pa rin siya. Napapanood ko, nakikita ko sa mga post ni Eva kung paano niya alagaan ang kanyang Nakatabi nanay. yung litrato ko, puro kapatid ko. Paano mo inaalagaan ang nanay mo? Pagising mo, ano ang No, actually, may caregiver siya. She lives in Laguna, I live here. Kanya lang kung anong kailangan, binibigay ko, pinadadala ko. Umuwi ako sometimes. O pag hindi ko sila nakita, I'll invite them to come down. Doon ko dadali sa casino. Yung kapatid mo? Lahat sila. Ilan ba yung mga kapatid mo? I have 6 right now. At ito pong si Eva, halos nalibot niya na ang buong mundo. Hindi naman masyado. Ano-ano nga ba Sobra yung ko. mga pinuntahan na ni Eva? Eva, ano-ano bang bansa ang narating mo na? I have been to Italy, pero hindi show. Gusto ko magpunta sa Europe, pero gusto ko show. Para hindi ako gagastos. Hindi, mostly US, Australia before. I'm coming. Australia ko is March 16. And Sydney. speaking of March 16, may good news! Ano ang good news natin? I'll be in Sydney, Australia, March 16. Anong meron? May show si Eva Tukso Eugenio. Bigyan mo nga kami ng detalye nito. Sa Sydney, hindi ko alam eh. Parang 120 ang ticket at 70. Hindi ko na masyado nakita ko lang. So, at least may mga shows pa. That's a blessing na yon. To be blessed that you still being acknowledged at nandito pa sa industriya. Sa edad mo yan. So, ano-ano ang posibleng mangyari dito at aabangan ng mga fans mo, ng mga kaibigan mo dito sa Tukso the Concert? Usually, ang uso ngayon, kalimitan sa mga singers is ang audience sumasayaw. The whole audience, ganun. So, you have to sing danceable music para sumayaw sila. Kasi yun ang gusto nila eh. Ano yung mga kanta na kinakanta mong danceable music? Kailangan yung mga alam nilang kanta. Like mga, kalimitan ng mga danceable na yun, yung mga luma no, ng panahon. Sa edad mo yan. One-way ticket. Mga ganyan. One-way ticket. Hindi, mga... Obladi, oblada. Yes! Shame! Mga ganun. Ayan, ganyan. Lucky as black, ha? I want my baby back. Naku, Yung mga may edad nun, nawawala ang ikaw mga lang yung kaluma. edad. Tanggalin mo yung edad. Allergic ako dyan. Ate B, ikaw ba yan? Eva, para sa'yo, dahil ikaw ay nagmamahal ng isang magulang na mga kapatid, ano ba ang breadwinner? Ang breadwinner, hindi naman yung kumakain ng bread. Tinapay. Actually, noon yun. Pero ngayon, tumutulong lang. Hindi na breadwinner ang tao doon, pero obligasyon pa rin yun. Actually, hindi obligasyon dapat. Tulong. Parang... Ano ba ang tulong para sa'yo? Yung mga 1,000, 2,000. Huwag yung malalaki. Lagi may mga sakit sila, ate, gusto ko mapapa ng mata. O yun, malaki-laki na yun. Si Eva po, tumatawa lang kausap natin. Pero siya po ay medyo may problema sa mata. Kanina nga po ay kausap ko siya at naluluha-luha ang kanyang mata. Eva, ano yung sa mata mo? Tanungin ko lang. Hindi, nung siguro na-dry siya nung tanggalin yung katarata. Kasi kalimitan nung nakikita ko na nagtanggal ng katarata, most of them nagluluha din ng mata eh. Siguro ganun. Ay di parang hindi ko na kailangan maging sentimental song stress, tumutulo na siya ng normal. Ang luha naman pag natuyo. Muta. Ano ba itong interview natin? Comedy? Hindi natin i-expect, ano? Akala natin serious. Naiba naman ang iyong interview. Napapanood ko kasi yung mga vlog mo eh. Iba sila. Tayo, maiba naman. Pangalan ko yung Eva. Eva. Yes. Eva, tanong ko lang, matagal ka na rin naman sa industriya. Oo, at least Sa tinagal-tagal mo sa showbiz, normally ay nakapagbabayad ka ng buwis. Alam mo yan? Oo, bakit? Ano reaction mo na yung mga buwis na binabayaran natin? Nagagalit! Na napupunta lang pala Sa mga proyektong ghost, sa mga panloloko, sa pandaraya, sa graft and corruption na pinag-uusapan ngayon. Siyempre, nagagalit dahil ang dami naghihirap eh. Nakakita mo yung mga tao naghihirap. Ang nasasabi ko na lang is, mayroon tayong nasa itaas na nakakakita. Sana makulong kayo. Pinapanalangin na kulong sila. Sana mabigyan ng justice. That's what I mean. Kasi wala pa namang nakukulong dito sa Pilipinas, di ba? Eva, ikaw, bilang taxpayers, ano ang initial reaction mo nung pumutok yung balita na to?
nagalit din, syempre. Because ang dami nating may hirap, ang laki-laki ng utang natin, no? Sana yung mga pera ngayon, binayad na lang sa utang para hindi tayo lubog sa utang. Ang sagot ko na lang, may karma yan. I believe in karma. Ano ang karma? Kung anong ginawa mo masama sa kapwa, mababalik sa'yo. At yun ang iniiwasan mo. Of course. Yun ang kuwang ko sa buhay, kanya ayokong gumawa ng hindi maganda kasi babalik at babalik sa'yo eh. Pagbalik sa'yo, baka mas matindi pa. Totoo naman. Last question, Eva. Hindi pa tayo last! Maaga pa eh! Sige. More question. Eva, sa totoo lang, kontento ka sa mga nangyayari sa takbo ng buhay mo? Pag hindi ka nakontento, you will not be happy. Acceptance. Dapat tanggapin mo kung ano nangyayari sa buhay mo. Ngayon, ang only con ko ay sana walang may sakit sa pamilya. Kasi yun ang pinakamabigat. Yung pera kinikita eh. Pero yung health, yun ang lagi ko pinapanalangin. Lord, kahit konti lang po pera ko, wala lang pong may sakit sa mahal ko sa buhay. Kasi mahirap. Dadagdagan yung insomnia ko. May insomnia ka? Yes. Severe. Severe? Paano ba ang may insomnia? Ano bang nararamdaman ng mga yan? Di makatulog. Lahat naman ng artista meron ganun, di ba? Pupunta ako sa Amerika, iba oras. So, hirap na naman ako matulog. Iinom ko na lang ng pampakalma. Hindi ba masama yun? Masama, it's habitual, pero maliit lang naman eh. Kasi naman hindi ka makatulog. Speaking of matulog, matagal nang walang katabing matulog si Eva. Hindi ako sanay na may katabi. Hindi ako makakatulog, ayoko na may malikot. Ay kahit na nang may jawa ka pa, hindi kayo magkatabing matulog? Magkatabi naman. Hindi ka naghahanap ng katabi. Maghanap ka man ang gagawin kung wala. Ano ba yung qualification ng mga lalaking pwede mong mahalin? Hindi naman, wala namang ganun. Basta mukhang tao. Marami naman nagpapalipad hangin sa'yo. Oo, kanya lang. Pero siyempre, at this point of your life, kailangan yung tama na kunin mo or responsible. At least nalalaman mo naman kung totooin. Yung hindi magiging pahirap sa'yo kung saan ako mag-alaga. Ditula ka na. Ditula ka. Ang bawat sibol ng halaman nagsisimula sa pag-uugat. Lahat po tayo may simula at katapusan. Ang lahat ng kwento, ang lahat ng awitin ay mayroong simula at wakas. Kung darating ang pagkakataon, Naku, ayoko na nagkwentong yan. at totoong may reincarnasyon. Kung mamamatay ka at muli kang mabubuhay, Eva, tanong, gugustuhin mo bang maging isang Eva Eugenio? Yes. Bakit? Enjoy ko. I love my family. Gusto ko rin yung pamilya ko. No matter what. Gusto ko rin yung anak ko. Kasi pag hindi na ako si Eva Eugenio, hindi na yung anak ko si Meg, hindi na siya. Ibang kwa na. At saka, lahat naman ng tao, may problema, may kapansanan, may... Di ba? Lahat naman tayo ganun eh. You have to accept reality. To be happy, aksipin mo na ito ang buhay. Kasi pag hindi mo inaksip yun, mabubuhay ka sa panaginip. Parang ka nananaginip, ganito ang gusto ko, ganito ang gusto ko. Ako hindi. Tsaka lahat naman tayo tatanda. Hindi lang naman ako. Kaya pare-pareho lang. Eva, sa parte ng buhay mo, anong gusto mong balikan? Ng mga anak ako. Bakit? Kasi chinyeres yun, winish ko yun eh. Winish ko na magkaroon ako ng kahit isang anak. Sabi ko, Lord, gusto ko po babae para somebody who will be my guide when I get old. I'm still young. Totoo naman. Young at heart. Young at heart. Eva, ano ang realization mo mula nung ikang pagkabata mo hanggang sa kausap kita ngayon? Ano ang buhay? Ang buhay, para yung awit eh. Ang buhay may simula at may katapusan. Kahit sinong tao, kung ako man, I have yung mga hindi ko nagawa sa buhay. Siyempre, parang nalulungkot ako. Pero, ang sinasabi ko, this is my fate. Kasi siguro, kung hindi ito nangyari, baka may nangyaring iba. Ganon lagi. Ano yung mga hindi mo nagawa na pinagsisihan mo? Hindi ako nanganak sa Amerika para hindi nahirapan si Megmeg na. Ano ba ang kabuuan ng isang Eva Eugenio? Ito po ang aking katanungan. Ang isang Eva Eugenio ay simpleng babae, simpleng anak, magaling umawit, artista, masiyahin. Iyon ang nakatatak sa ating isipan. Pero sa kabuuan nun, gusto kong tanungin, gusto kong buksan ang isang Eva Eugenio sa kanyang pananaw, sa kanyang pagkatao. Eva, isang direktang tanong. Sino ba ang kausap ko ngayon? Ang kausap mo ngayon ay isang tao na mapagmahal. I love my family. I love my daughter. Tsaka gusto kong ngayon mabait. Kasi I believe in karma talaga. Anything that you do bad, babalik sa'yo. So kung yumaman, binigyan naman ako ng konti. Life is like that lang. Accept reality. Kung hindi man nangyari sa'yo at hindi man yun ang natuloy, siguro God has other plans for you. Ha? Real talk, katotohanan, kwento sa likod ng mga kwento. Muli ninyong napakinggan. Muli, ako po ay nagpapasalamat sa patuloy na pagtangkilik po ninyo sa vlog kong ito. Ako po si Morley Alinio na nagsasabing kapag nabuhay ka sa tundo, mabubuhay ka kahit saang panig ng mundo. yun na! Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo.